ikaw pinukaw. Nanawagan sinta, alam mo ng dahilan sa pag-ibig. Layon ko, halina gilid, ako yung kahabagan. Puso ko'y dadling tumitibong pag-ibig. Lalo't dali sa'yo ang paghahandog ng iyong lain. Nabiglata ako ng pagsagot o pag-ina. Iisipin, hintay kayo. Kakasal na pala kayo, di hindi na tayo magkikita. Kung ang ibig mong sabihin sa tanghalan, eh hindi na nga tayo magkikita. Sino yan? Ako. Sinong ako? Ang lalaking umiibig sa'yo ng tapat at pinangako mong pakasalan ngayong gabi. Naalala mo ba? Rick, hindi ka kaya magsisi sa'yo gagawin. Inaakala mo bang sadyang ako'y karapat-dapat na maging isang bigit? Nakapag-isip ka na bang mabuti? Hindi ko basta patay isang tao pag-isip. Isang tanong ko nagpuntay sa iyo At ngayon tapos na ako sa pagkamanananggol, eh nais kong makasal muna tayo bago tayo uwi sa amin. Ngunit ang mga magulang, baka hindi nila ako tanggapin maging manugaw. Baka hindi nila ako makasundo. Eh kung hindi nila ako maintindihan. Kanino ka ba makakasal? Sa kanila o sa akin? Wala mga inuulit ko sa iyo, sila'y totoo makaluma. Kaya hindi dahil doon ay hindi nila makakasundo. Nagatay na yung kumang taksal sa atin. Matanda ka na ba? Kanina pa eh. Ano ba naman kayong dalawa? Kanina pa kami naghihintay ni Atang. Meron pa namang ninong at ninang na pinaghihintay sa kotse. Pasensya na, Ninong. O, tayo na. Teka yung bulaklak ko, ha? Yes, sir. Ikaw nang bahala dito, ha? Opo, sir. Yoli, ibig kong ulitin sa'yo na kung sakaling ibig mong magbalik sa tanghalan, eh huwag kang magatubiling lumapit sa akin. Salamat, Vic. Ay, Ninong. At huwag ka sana makalilimot. Dadalaw ka sa amin, ha? Oo. Hindi na niya kakailangan magbalik sa tanghalan, Ninong. Huwag nga ninyo akong tatawagin ninong. Ang ibig ko'y manatiling ating pagsasamahan. Kaya Vic na lamang itawag mo. Siya, Vic kung Vic. Ang ibig ko sabihin kanina, eh hindi na niya kakailangan magbalik sa tanghalan. Mananatili na kami sa probinsya eh, kapag doon kami maninirahan. Atang, iiwan ko na sa ito at may kasabihang baka ikaw ang sumunod sa. Huwag ka sana makalilimot, ha? Ay, hindi. Eh siya, paano? Mag-iwa-hiwala na muna tayo. Siya, sige na. Nalalaman kong nainip ka. Ako nang bahalang mag-asiti, Atang.
isusurpresa ang kanyang binabanggit eh. Ang tungkol sa pag-iisang dibdib nila ni Teresa. Yung pinaputog na labo kang Lota. Yung magkaputo, sinasabi ninyong dalawa, hindi siya mabibigo. Kapag maliit pa naman silang mga bata, sinakayanin na namin. Hindi pa na kaya kung hindi mabibigo. Sa ating nga pagkasunduan. Sila, mga anak. Andiyan na ang kuya, kilala ko ang kanyang kusina. Yan na. Oh, nandiyan na ang kuya. Nandiyan na. Halika na. Sinababa na ikaw. Ayo, kinakabahan ako eh. Ang mabuti yata mauna ka na. Sabihin sa kanilang mga kusina tayo. Sige, maghintay ka dito ha. Sandali lamang ako. Kuya, kuya. Hey, nakanakang na yan ah. Ano ko na? Ate. Kamusta, Teresa? Salamat at narito kayo ni Nana Silina. Sa ating mga kanayon, kayo ang unang-unang makakabatid na aking sorpresa. Ano nga ba na kung surpresa sinasabi? Sina, ako po ay nag-asawa na. Sino ang iyong napangasawa? Kasama ko po at naghihintay sa auto. Natitiyak ko kung siya inyo magustuhan sapagkat siya mabait. Pagkatin mo. Sandali ko lang mga tatawagin ko. Baba na, darling. Hinihintay ka na nila. Natatakot ako eh. Oo, ano kita takot mo? Tara na. Yun eh. Ang kapatid ko bata. Maganda ka? Salamat. Inang, siya po aking asawa. Ate, si Yoli. Sinama si Lina, Teresa, Daniel. Yun, kinagagalak namin maging taga dito sa amin. Daniel! Jane, paano ba ang iyong asawa? Sabi ko babae dito sa atin ah. Ricardo, mabuti pa yung magpahinga kayong dalawa. Diyan muna kayo. Kuya, ako ang nag-ayos na inyong sigit. Salamat, ang bait-bait mo. Diyan muna kayo. Kapitana, magpapaalam na kami. Ipagpaumanin ninyo ang hindi namin pagkasama sa inyong pagkain. Kaya anak, Ate Carlota, aalis na muna kami. Ilang, aalis na kami. Oo, yun na. Diyan na kayo. Maganda naman na nag-iasawa ni Ricardo niya. Kami na Nina ang bahala magpalit sa bagay na yan. Ang mabuti pa umuwi ka na. Siya, Inang, paalam na ako sa inyo. Paano ba ang gagawin natin ngayon, Inang? Huwag kayong magpapalata sa inyong kapatid na hindi ninyo naibigan ang babaeng kanyang pinakasalan. Sa binabala kong gawin, sa kamukhang lalaking yan, ay hindi siya magtatagal sa tahanan nito. At siya ang pusang hihiwalay kay Ricardo. Huwag naman, ina. Narilya na rin lamang. Tanggapin na natin. Alang-alang na lang, kuya. Rosario, hindi ba na lamang natataya ang karangalan natin sa pag-akyat ni Carding sa isang babaeng makabago sa bahay na ito? Kaya wala ka na dapat gawin kung diyan sumunod. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko, ate. Kapitana, at handa na pong pagkain. Ba saan po naroon ang mga pananalahin natin? Wala kang pakialam. Hindi mo naman nakikialam eh. Natatanong lang naman mo eh. Wala nang tanong-tanong. Sige sa kusina. Makakasibo. Meron sana akong gusto sabihin sa'yo. Huwag ka sanang magagalit, ha? Hindi, ano yun? Alam mo, hindi nata ako naisipin ang tinatawag ng kapatid. Nabigla sila nung malaman ka ng asawa na. Hindi naman talaga nalalaman nila eh. Kaya na nga nang nasabi sa'yo nung una. Mga musmus pa kami ni Teresa. Kaya nagkasundo namin mga magulang upang kami makasal. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung hindi pa tayo? Pa, wala kang pakialam sa kanilang salitaan. Ikaw ang aking iniibig at hindi siya. Kaya wala tayong dapat gawin kundi ang magmahalan. Lamang, ay pinakikiwisap ko sa inyo, pakisamahan mo mabuti ang ina. Kapagkat nalalaman mo kung hindi magtatagal at makakasunduri kayo. Wait, kailangan bang dito tayo manirahan? Hindi ba maaaring bumukod tayo ng bahay? Yun ang dapat mangyari sa isang bagong mag-asawa, hindi ba? Oo nga, ngunit hindi pa natin kayang bumukod. Nalalaman mo namang katatapos ko lang ng pag-aaral. At ang isa pa,
magdaramdaman inang. Siya matanda na. At hindi niya gusto makahiwa-hiwalay kami mag-anak. Sayang nga naman ang dinaki-laki ng bahay kung walang maninirahan. Napakamahal ka sa akin. Kaya susundin ko't gagawin ng bawat iyong kaibigan. Nalalaman ko, napakamahal sa iyo ng iyong ina. Kaya mamahalin ko siya at paglilingkuran hanggang sa ako'y mapalapit sa kanyang puso. Hindi kita bibigyan ng anumang sama ng loob, mahal ko. Napakadakila mo yun. Tignan ninyo, ina. Alas 9 na hindi pa lumalabas ng silid. Parang senyorita. Nangangahulugan ng samat. Ano ang mahihita mo sa isang lugar? Ina. Magandang umaga, inang. Ate. Ang ganda-ganda mo, Yoli. Bakit kayo ihanda na iyan? Salamat po. Talagang napakamapalad ko, inang. At napangasawa ko si Yoli. Ang dami-dami ko naging karibal sa kanya. Siya nga, iho. Alam mo, Cardi, ngayon ikaw ay abogado na, may asawa, eh kailangan magkaroon ka ng sariling hanap buhay. Nagkausap kami ni Fiscal Evaristo na magkikita raw kayo sa kabayanan upang ituro sa iyo ang iyong magiging bupete. Talagang hanga ako sa inyo, inang. Lahat na pag-uukulan niyo ng isip. Ngayon din po ipupunta kami ni Yoli sa bayan at na makita naman niya ating lalawigan. Huwag mo nang isama ang iyong asawa. Marami pa naman pagkakataon upang makita niya ang ating lalawigan. Marami kaming ibig malaman tungkol sa buhay-buhay sa Maynila. Hindi naman kaila sa'yo na minsan sa ilang taon bago kami maluwas ng Maynila. Kaya pabayaan mo na kami magkakwentuhan. Huwag ka nang sumama, Yoli, ha? Siya nga naman, iha. Kayo pong bahala. Kasi, di, may iwanan na kita, honey, ha? Sasabi ka ng inato at makipag-usap sa iyo, eh. Okay, honey. Ate, ano ba gusto niyo malaman tungkol sa Renila? Wala. Nalalaman na namin ikaw ay budubilista. Ginawa mo lahat ng paraan upang akitin ang aming mana ng gol. Hinahanga akin sa pagka-artista mo, sapagkat naikubli mo kay Carding ang kagaispangan ng iyong mga kilo. Ate, patasar kami niyo. Chris, ano ba namang pangalan ng anak ni Binago nila? Captain ang tawag namin sa kanya. At yan din ang inutos kong gamitin mo. Ibig mo magkakali mo na ganito. Wala akong pagusto-gusto sa pagkakakasal ninyo ng aking anak. Sinamumuhian kita, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit si Teresa ay hindi ko naging manugang. Ang dalanan niya ng karapat dapat ka maging asawa ni Carmen. Hindi ko po nalalamang sila ay pagkasundo na sa ibang babae. Hindi. Sino ang lilinangin mo? Nalalaman mo si Carding ay mayaman. At kung siya maging asawa mo, hindi ka na magtatatabi sa tanghalan at ibilad ang iyong katawan. Maraman po ang aking kalabuhay. Hindi ko binibilad ang aking katwan. Huwag kang sasagot! Ano ba ang tawag mo dyan sa kasuotan niya na hangis na palabas na ang... Naku, makasige magtrabaho pa. Nakawa ka na Kung lagay ay utusan ka pa ba? Maglinis ka, magtrabaho, magluto, iyan ang mga gawain sa bahay. Kalay mo ba namang pagkaroon ako ng manugang? Naku! Senora, ating ito ko na ang gagawa niyan. Huwag ka mag-check, baka mag-galit. Ba't naman yung magagalit? Yaman-yaman ninyo eh. Kailangan po ba naman magtrabaho kayo? Eh, alam mo, Maria, nasa panahon tayo ng panunuyo ngayon. At saka usap eh, kahit kung maipakilala sa kanilang ako'y maaaring maging babaeng pangtahanan at hindi pangtahanan lamang. Hindi talaga namang napakabait ninyo eh. Eh, paano ba? Hiwain ko na ito, oh. Oo, dali-dali mo lang mo sa makakain natin. Oo. Ate, halika na kumain. Sumabay ka na sa amin. Pabayaan mo muna siya magsipin. Hindi siya nalalapat sumabay dito. Doon siya sa kusina, kasama ng alila kakain. At ikaw naman, Rosario, napakabuti naman sa Yolandang yan. Ayoko ng ate, ha? Ate ng ate. Ano, hindi na kumain ng kumain. Saan ka pupunta? Eh, papasok kami sila langaw. Opo, inang. Nasaan sila? Bago makakain na po sila, kanina pa kayo ngayon ko yan. Ano ba? Yoli,
Kumain ka na, Iha. Tapos nanghalin ng asawa mo eh. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ano po inay? Yali. Naku, mabuti dumating ka. Kanina ko pa niyayayang kumain yan eh. Ayaw kumain kung hindi ka sabay ka raw. Aantayin ka pa. Hala, sige, magsyupo na kayo. Eh, mamaya lang po. Mamaya na. Bakit mamaya? Kanina wala dito ang asawa mo. Sabi mo, aantayin mo. Ngayon nandito na eh. Ayaw ka naman sumabay sa amin. Hala, sige, upo na kayo kumain. Alam mo naman, Karding, nasa oras ang ating pagkain, kaya hindi ka na namin hinintay. Naku, Karding, napakasipag pa ng asawa mo. At kaya sarap pang magluto. Kanina ayaw kumayak kung hindi tumulong kay Maria. Sinasabi ko na nga sa iyo ate na makakasundo niyo si Yoli. Hala, sige, sige, magsyupo na kayo. Oo, nagutom na nga ako eh. Ano bang sarap dito? Ewan ko ba, nakalimutan ko na. Baka kasi ang tagal-tagal na namin hindi nakakapit ng kasina eh. Bahala na tayo. Isa niya at saka isang puti. Alam mo, Charing, kaya ako gustong kabigyan ko ng kasina. Kuminsan dito lang, nagugulat ako. Pero, mapapalitan ko ng kasangkapan at mapipintahan. Ikaganda na rin. Naku, ayaw pumayag ka lang. Magkailang ulit na sinabi ng kuya na kapintahan ito, ayaw siya. Tingnan mo kasi kasama pa namin, hindi mo lupa na. O sige, ikabit lang natin ito. Hoy, anong ginagawa ninyo? Ate, nagkakabit ako ng kurtina. Manaod ka nga? Saan ninyo kinuha yan? Pinahanap ko kay Charing. At sino naman nagutos sa'yo? Sino ba sinusunod mo? Siya o ako? Ikaw naman babae ka. Masyado kang mapanghimaso. Alam mo, dito nagkakabit ng kusina kung piyesta lamang. Sige, itago yan. Lahat pinaghihimasukan. Ate, huwag mo nang pansinin na ate Carlota. Alam mo ang mga tumatandang dalaga, ganyan eh. Anong klaseng dumamalansya ito? Pasambasa at tulukulugo. Kung magsasabaho ka rin lamang, ay pagbutihin mo na. Hindi yung makasunod ka lamang ay tama na. Inaw, pinagbubuti ko po naman eh. Kung dangan ko kasi eh, nabili ako sa plantang likurente sa Maynila eh. Kapag nagreklamo ka pa, Hindi po naman ako nagre-reklamo. Kaya po niyo natin ito na pagbubutihin ko at uulitin ko yan. uulitin. Akala mo ba'y nahihingi lamang dito ang ulit? Mahirap kumanap ng salapi, akala mo. Maaari sa inyong mga budibilis eh, madaling kumita. Kaya nasaklan niyo ang inyong katawan, kwapa na. Inaw, huwag naman po niyong pakahamakin ng ating hanap buhay. Sapagkat malinis po naman at parangal. Sinabi ko na sa'yo huwag kang tatawa. Magpahinga ka at pagod na pagod ka na. Mahirap ang totoong masipag at baka ka naman magkakasip. Ano po inay? Naku, mabuti dumating ka. Napakahirap awakin itong asawa mo sa pagtatrabaho. Ako'y nagagalak at kayong dalawa ay nagkakasundo. Kayong kapwa pinakamamahal ko sa buhay. Yeah, magpahinga ka na. Ako na ang magliligpit ng pinalansya mo. O bakit? Ba't umiiyak? Basta ka. Pakasyahan ka din. Salamat.
ate. Ay, Charing, halika. Ate, mukhang pagod na pagod ka na. Tutulungan kita, ha? Salamat, Charing. Alam mo, ate, kanina pa sana kita lalapitan, eh. Meron sana ako ipamamanhik sa iyo. Bakit? Ano yan? Tungkol sa inang at sa Carlota, sa mga ipinakikita nila sa iyo. Magtiis-tiis ka sana at makikita mo sila ay magbabago at ikaw ay mamahalin. Ganyan nga ang ginagawa ko, Charing. Umaasa ako, mapapalapit din ako sa kanilang mga kaloban kung matututuhan ko silang paglingkuran at bigyan ng kasiyahan. Tungkol kay Teresa Nobleha, talaga ba sila nagkakaibigan ng kuya mo? Naku, hindi. Ang nagkasundo tungkol sa kanilang dalawa ay ang inang at ang nanang Selina. Ang kuya ay talagang walang pag-ibig kay Teresa. Rosario! Magandang umaga, ate. Ang buti na inyong dalawa, no, ha? Kaya aga-aga na inyong kwentuhan. Nagkukwentuhan lang naman kami. Natuto ka na makipag-chismis magmula nang dumating sa babae ito, no? Nagkukwentuhan ng buhay ng may buhay? At ikaw naman babae ka. Ibig mo bang malaman ng tungkol kay Teresa? Hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa ni Inang na darating ang araw na sila rin dalawa ni Carding ang magkakasama. Ngayon tayo magkakaalam. Titignan ko lamang kung sino yung dalawa magsusumbok kay Carding. Ikaw ka, isa ka pa, Rosario. Nalalaman mo naman pag ng aking kamay. Isa ka pa, babae ka. Wala naman ako susumbong na anuman, ate. Talagang yan ang dapat mong gawin. Diyan ka muna, ate. Yoli! Kasama ko si Victor. Hi, Yoli. Kumusta ka, Dick? Mabuti naman. Ikaw, kumusta? Mabuti rin. Mabuti naman hindi mo kami nakakalimutan. Ayan ang hindi maaaring mangyari. Ano ba yung ayos mong yan? May hawak-hawak ka pang walis. Talagang masipag itong asawa ko. Bakit naman kayo nagkasama? Dumaan siya sa opisina kaya naaga tuloy ako ng uwi eh. Kaya na muna siya taas at na makilala mo naman aking magulang at mga kapatid. Salamat. Ba, maalala ko pala ina. Kanina ay nagpunta si Cristiano sa gobernador sa aking opisina. At pinipilit akong kumandato sa pagkakinatawan din sa ating bayan. Ano? Ano yun, Rick? Carding, ano ba sinasabi mo? Binabalita ko lang sa ina na ako pinipilit ni gobernador na kumandato dito sa ating bayan. Eh, ano naman ang sagot mo? Kaya sabi ko kung bibigay anak ko muna sa inyo. Talaga namang wala silang mapipiling iba kung hindi ikaw. Kaya wala namang dahilan na upang iyong tanggihan. Hindi mo ba gustong maging pinatawan ng iyong asawa, Yolanda? Saan niyo po ang kapasyahan, Inang? Kung meron ako may tutulong, eh huwag kayong magatubiling magsabi. Nakahanda ako sa lahat ng oras. Ang tanay mo may tutulong sa amin, di, yung pagdalo sa aming tulong sa linggo. Oo, kung gusto mo, magdadala pa ako ng mga ilang kaibigan eh. Mas lalo magbuti, yung mga kasamahan, ha? Oo. Isama mo si Ate. Oo. O siya, alis na ako nang hindi ako dilimito dahil sa pagbalik ko Maynila. Kapitana, alam ko na niya. Yoli, hanggang sa linggo. Hanggang sa linggo, ha? Baka ikaw ay makalimot. Hindi, parang 2 oras lang naman sa auto eh. Ikaw sagot ka na sagot eh, may hindi ka darating. Darating. Yung hindi ka dadalo. Hindi mo naman sinasabi mo, ikaw naman puro biro ka. Siyempre darating ako. Ano yun? Ibig naman namin makakita nito sa'yo na makabago. Ano mga kasama, hindi ba yung gusto ninyo makita? Sige nga, Yoli. Ipakita mo sa kanila kung paano naging tanyag sa tanghalan si Yolanda Bella. Eh, paano itong suot ko? Eh, di magbihis ka. Isuot mo yun. Masikat ka. O sige, Carding, magbibihis muna ako. Yung bahala. O, dyan muna kayo, ha? Sandali lang. Dali ka. Lovely
Hindi mo na ako pinagbigyan. Hinihan mo ako sa aking mga panahon. Bakit kita hihiyain? Wala akong ginagawa masama. Hindi ba kaya yung aking asawa ay halos ipagbira ka ng katawan? Tingnan niya kayo niya. Ito ang alis kasuutan sa tanghala na ako'y makilala mo sa ligawan. Wala akong dapat kahiya. Kung ganyan ang suot mo ni Kidalaga, eh dapat na magbagong ngayon kay asawa ko na. Kung kinahihiya mo ang aking kasuutan, o ang aking ugali, o ang aking silos, eh hindi tayo dapat magsama ng matagal. Dapat tayo magkahiwalay. Pinagbabawalan biglang pagbuhatan ng kamay ng iyong asawa. Hindi ka ba nawa sa hobby niya? Dito! Talagang dito ka na! Madali ka kagin! Tawagin mo doon sa bahay sa baba! Madali ka! Yoli! 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 Sir Dave, ang asawa mo yung nagdadalag tao. Oo. Naku, kagota. Ngayon ang malulubos ang kasiyahan ko. Magkakaupo na ako. Kavin, humingi ka ng tawad sa asawa mo. Yoli, magpahinga ka na muna. Doktor, yan ang sa'yo ka. Darling, maaari ba ako'y patawarin mo sa aking nagawa? Rick, mahal ko. Huwag ka sanang magagalit sa akin pagkat ikamamatay ko ang paghihiwalay natin. Yoli. Ang balita ko, nagdadalang tao ang iyong manugang. Hindi na nga eh. Teresa, minsan nabanggit mo sa akin gusto mo magsekretarya sa opisina ni Carding, hindi ba? Opo, ngunit hindi ko nabanggit sa kanya pagkat nahihiya ako. Ang batang ito ay hindi kailangang magtrabaho. Naiinip lamang siya dito sa bahay. Mahirap nga ako naman ang walang ginagawa sa bahay eh. Alam mo, Teresa, nang malaman ni Carding na ibig mo magsekretarya sa kanya, tuwan-tuwa siya. Minsan lamang binanggit ni Ina eh, pumayag agad. Naku, salamat. Kailan ako magsisimula? Bukas na bukas din. Eh, hindi ko kaya mag-add sa Yolanda? Wala siyang pakialam dyan. At ang isa pang ipinunta namin dito ay upang ipaalala sa'yo na kung ikaw ay naroon na sa opisina ni Ricardo, eh, ikaw nang bahala sa kanya. Ate, kung bahala sa kanya. Eh siya, hindi na kami magtatagal. Nanatili na. Magpapaalam na kami, ano? Aalis na kami. Ito Carding, oh. Yari na. Galing. Narito na ba lahat? Oo, ngayon ang lahat. Salamat. Meron ko ba ibang pagagawa? Wala. Magpahinga ka na muna. Bakit? Ang asawa mo. Yoli! 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 Saan ka pupunta? Aalis ako. Ayoko makagambala sa'yo. Babalik ko na yata. Ano ibig mo sabihin na ayaw mo makagambala sa amin? Kung nagmamaang-maang ka pa, ay ipaliliwanag ko sa'yo. Ayoko makagambala sa matamis niyong pag-ulayo ng iyong sekretarya. Aha!
Kaya ka pala biglang-biglang dumating ay sapagkat naninibugho ka at nanunubog ka pa, hindi ba? Pagpalagay na natin. Makabuti naman ang aking ginawa sapagkat ngayon, inatitiyak ko ang tunay ninyong gawain ng inyong kalihim dito sa opisina. Makabilis mo naman parata. Hindi ka na marunong magtanong-tanong man lamang. At bakit magtatanong ka ako? Ang pininiwalaan ko yung aking nakikita. Ikaw ang bahala. Nahihilo ka pa ba, Teresa? Hindi na. Nasa si Yoli na? Umuwi na. Kasi, dinaramdam kong nangyari. Hindi para kaya kung nagahit sa akin ang inyong bahay. Huwag mo alalahanin yun. Wala ka namang kasalanan eh. Saka napupuna ko na laging mainit ang puno ni Yoli itong mga araw na ito. May pagkagawa ka pa ba sa akin? Wala na, uwi na tayo. Lamang eh, meron sana akong gusto ipakiusap sa'yo kung maaari. Ano yun, ha? Samahan mo lang ako sa tindahan at bibili lang ako ng isang alala para kay Yoli. Aba, Tentay, tuloy ka. Baka nakakabala ko sa inyo. Ba, hindi. Yeah. Buti naman Tuloy ka. nakapasyal ka. Meron akong mga ginansulo dito at ilang tela. Alam ko sa'yo. Ginagilyo tsaka tela. Eh, tingnan mo, at baka sakaling makagusto ka. Ito, bagay na bagay sa'yo. Ayun ko ito. Sige nga. May palagay ako mas maganda yun. Ito? Sukat mo nga. Oh, maganda. Bibili ko ito. Bagay na bagay sa'yo. Eh, magkano ba naman? Murang-mura lang mga torne. 30. 30? Mahal yata yun ah. Naman, pabayaran na kita. Alang-alang sa ikaw ang nagdala rito. Oh. Ba, iwanan mo na yung account dito. Oo. Alam mo na eh, babalutin natin yan. Para regalo. Salamat po. Adios. Nako. Hindi mo sinabing para kayo asawa. Maano yun? Bakit ka iniintindi? Kalimutan mo na yata yan ang numero 1 chismosa rito sa akin. Vamos siya, mapapawag din ang bibig niya ang katsichismis. Kasi ang maganda-handa ka na kung makauwi na tayo. Mabuti naman at nagbalik ka agad. May panahon ka pa upang matapos mo ang iyong gawain. Mukhang nagiging layas ka ah. Hindi mo naman, ate. Napunta lang ako sa bayan at may bibilhin sana ako. Napadaan nga ako sa opisina ni Carding eh. Napadaan? O talagang napunta ka upang makita mo ang kanyang sekretarya? Hindi ho naman, inang. Meron lang ako sana ako isusumbong sa inyo eh. Isusumbong? Uwe, ano yon? Inang, si Tentay yan ah. Oo nga, si Tentay. Mukhang nagmamadali. Baka may dalang balita. Mamaya na ninyo harapin yan. Hala, sige. Pagpatuloy mo na ang pagwawalis. Ano ba, Tentay? Kumusta? Matagal ka na hindi napapasyal dito sa amin, ha? Mayroong mga dala kong tela. Tela? Tingnan ko nga. Baka maibigan nyo. Napakasipag mo naman tao. Wala kang tigil sa kalalakas, ha? Tayo na muna sa itaas. Mabuti nga po, at tekaas ko na may balita sa inyo, ang aking nakita. Nakita? Sinasabi ko na nga ba't may mahalagang balita si Tentay, eh. Tungkol ba kanino at na magkabilihan tayo? Alam nyo, galing ako sa opisina ni Carding. Sa opisina ni Carding, tiyak na mahalaga ang balita ni Tentay. Alam mo talaga mamimili ako ng tela sa bayan. Narito ka na rin lamang. Eh, di sa'yo na. Tungkol ba kanina ibabalita mo? Ayoko na nga sanang sabihin sa inyo, ngunit dahil sa mabuti natin pagtitinginan, kami narapat kong paratingin sa inyo ang aking nakita. Talagang mabuting kababayan si Tentay. Ano bang yung nakita? Nasabi ko na nga sa inyo na dalawa ang aking binansilyo. Ang pinakamahal ay binili ni Carding para kay... Para kanino? Naku, baka naman sabihin niyo sismosa ko ah. Oh, hindi. Nakagagawa ka nga ng kabutihan sa iyong pagbabalita, eh. Para kanino yung binili ni Carding? Para kay Teresa. Naku, tingin ko po, mahal ng inyong abogado ang kanyang sekretarya. Baka naman nagkakamali ka. Hindi ako maaaring magkamali, Carlota. Ang kapatid mo ang pumili, binilaban kay Teresa, siya pa ang nagbayad sa akin. Eh, teka nga muna, alin ba naman ang bibili nito? At saka na, Tentay. Kala ko ba na may bibili ka? Eh, hindi ko nagustuhan yung dala mo ngayon, eh. Sus, Mariosep, di na nga kayo.
dalang balita ng ating kaalis lamang panauhin? Natinig ko po. Ano ina nga iniisip ninyong gawin? Hindi ba niyo pangangaralan man lamang o pagsasabihan si Carding sa kanyang ginagawa? Inang, pinagsusunikapan ko pong maging isang tagumpayaan ng pag-isang dibdib ni Carding. Tulungan po ninyo ako at mamahalin ko kayo at paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Hindi ko kailangan ng iyong pagmamahal at ang iyong paglilingkod. At bakit kita tutulungan? Eh gayon ang nais ko'y talaga magkahiwalay kayo mag-asawa. Ikinagagalak ko ang dalang balita rito ni Tengkay sapagkat nangangahulugang silang dalawa'y nagkabubuti na naman. Ha? Ano? Ha? Hindi ba'y nang hula ko sa'yo? Na manunumbalik uli ang dating dampatami sa pagsasamahan kung sila'y magkakasamang muli sa opisina. Ikaw ngayon ang bahala sa sarili mo. Tignan ko lamang kung hanggang saan ka makakatagal. Ba, kung pangangaralan ko raw? Oo, pangangaralan ko. Ngunit ang pangangaral ko ay ipagpatuloy niya ang ginagawa niya kay Teresa sapagkat kasangayon ako. Ano, sige, magtrabaho ka. Magtrabaho ka raw. Huwag mong papansinin ng mga inang. Alalahanin mo ang iyong kalagayan, baka kung mapanis ka. Charing, napapansin ko nagbabago na ng pagtingin sa akin ng iyong kuya. Hindi ate, nalalaman ko na pinakamamahal ka niya, ipinagtapat niya sa akin eh. Nanggaling ako sa opisina niya kanina. Ate, ang kuya. Kuya, mabuti dumating ka. Masama ang loob ng ate eh. Masama loob? Talagang loko-loko yung ate mo eh. Ano na naman ang depresya? Nagtatanong ka pa. Kung gusto mong malaman, may nanggaling ditong isang babae kaninang nagngangalang Tentay. Kilala mo ba? Kilala ko. At yun ang pangunahing chismosa dito sa amin. Chismosa. Kung ako'y nabulag kanina sa nakita ko sa opisina, yan ang may paliliwanag mo tungkol sa binili mong alaala para kay Teresa. Nagpaparangya ka pa? Wala akong ginagawang masama. Kaya hindi ko kailangang agong anumang aking gagawin. Hindi ako nangingilag kanino man. Pinagkakailangan bang may binili kang alaala para kay Teresa? Hindi! Nakita mo na, para mo pang itinagpaparangalan ang pagbili sa kanya ng mamahaling alaala. Makinig ka. Hindi ko ipinagkakailang mamahaling balabalang aking binili. Ngunit, nalalaman mo ba kung para kanino ang handog na yon? Kay Teresa? Kay Teresa. O ayan, tingnan mo. Ayoko. Tingnan mo eh. O ayan. Ayan ang mamahaling balabal na binili ko. Ngunit hindi para kay Teresa, kundi para sa iyo. Carding, patawarin mo ko. Yan, hihingi ka ng tawad. Hindi na ako uulit. Talagang hindi na mahal ito. Pinangangako mo? Oo. Siya, magbihis ka at mamamasyal tayo. Hindi na magtatagal at magiging dalawa na ipapasyal ko, hindi ba? Babae ho ang nalakas, ang taba-taba. Ang misis to, ano ba siya? Mabuti rin naman ho.
pumunta ka sa lola, ha? At sabihin mo sa kanya na ako ang gumawa ng vestido mo, ha? Balikan mo siya, ha? Sige ka na, ha? Maganda ba parang kung ginawa ng mama pa sa akin? Ang mama mo ang gumawa? Hindi ba kasi isang maliit na bata ang magbihis na ganyan? Tingnan mo, nakalabas na lahat ang likod mo. Carlota! Carlota! Halika nga. Tignan mo nga ang ayos ng pamangkin mo. Nakalabas na lahat ang katawan. At para maging malaswa. Ina, maalinsangan po naman kaya't... Kaya iyong hinubaran upang matulad sa iyo, no? Ate, kung matulad mo naman sa akin, wala naman siguro masamang ugaling. Wala. Huwag mo nga akong patawanin, Yolanda. Kung makukuha mo yung kagaspangan ng iyong kilos, ang kasagwan ng iyong pananamit, at ang pakikipag-gisnisan sa lalaki kahit na may asawa, Ate, may isip ng bata at hindi na dapat manig pa ang usapan natin. Tama. Justina, doon ka muna sa iyong tita Charing, ha? Ayaw mong iparinig sa iyong anak ang nakalilimanin mong gawain, ano? Ano pong gawain? Ang pakikipagharutan sa dating katipan. Akala mo ba'y malilinlang mo kami? Na ang Victor Galang na yan ay kaibigan lamang at hindi mo kalabuyo? Nang kasalanan pong magparatang. Naku, napakabuti mong artista, no, ha? Dapat ka nga ang hangaan, sapagkat kayang-kaya mong paglaro si Ricardo. Kung ayaw mo makinig ng pangaral, ikaw ang bahala. Hindi ka dapat magamit ng ganyan. Yun din ang sinasabi natin. Ay, para kabutihan sa inyong mag-asawa. Kabutihan. Ang nais ninyo magkahiwalay kami ni Carding upang sila ni Teresa Nobleza ay Huminahon ka, anak. huminahon. Akong tinatawag ninyong Budabilista ay artista lamang sa tanghalan. Ngunit kayo yung mga artista sa tunay na buhay. Napakabubuti lamang ninyo sa akin. Kung kaharap niyo, lakuntang lalo. Hindi mo na maaari na po sa natin mag-ina. Opo, ka ina. Ano ba nangyayari dito? Ina, napaklano kayo? Wala nangyayari sa inang mo. Tumigil ka na, ha? Kung kailang buhos na buhos pa naman ang loob ko, mahal na mahal na siya sa akin. Naku, ang bisig ko, tumisip din. Uminom kayo ng gamot, ho? Oh, kaya-kaya ka lukuhin ang inang mo. Tumigil ka rin siya, ha? Ano tayo mag-awan? Huwag mo naman sila anak. Huwag ka. Labi mo na ako sa sila. Pero ihatid ko kayo na. Huwag na, anak. Huwag ka na sa'yo magsawa. Nagagalit. Kaya na inang. Mga artista! Tama! Hindi ko kalain lang pastahanin mo aking ilang kapatid. Iniwalan mo ng halaga ang kanilang pating at pagmamahal sa iyo. Oo, hindi ko karap ka lamang. Hindi silang artista kaysa sa akin. Nadinig ko yung pagkatalo kanina. At lumaba ka. Higit na malakas ang yung piling kaysa kanila. Masakit ka magsalita. Kung hindi malang kaya mo ginawa ay upang kung hindi kayo makasundi, magpilitan tayong hiwalay at magsadili. Hindi na matagal mo na yung pinawamali sa akin, di ba? Nais ko nga magsalita tayo. Nakita mo na. Ngunit nang sumagi kayo, minabuti kong pagsamahan sila ng mabuti upang papamahal sa kanila. Kung ibig mong malaman ang kaapihang tinanggap ko sa iyong ina't kapatid ay tawagin mo si Charing. Itanong mo sa kanya at siya makapagpapatunay sa iyo ng katotohanan. Daring! Daring! Kuya, Parito ka! Magsasabi ka ng katotohanan, ha? oo, kuya. Totoo bang inangat ng Ate Carlota si Yolanda? Hindi, kuya. Mahal na mahal naman siya na inaat ng Ate Carlota. Hindi naman siya inaakli eh. Nakita mo na? Sino pa saksi ang gusto mong tawagin ko? Ang mga dito sa bahay niyo, hindi ka lang ako. Kaya kung hindi ka maaaring iniwalay ay ako nga alik. Upang magbalik marahil sa dati mong gawin at nang magsasama kayong Pili Victor, ano? Yan ang marami mo nang gusto mangyari, di ba? Umahanap ka ng iyong kauri. Hindi ka kundi kahit sa aking kauli. Sapagkat may sarili silang pagkapasya. Na di tulad mo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya. Ikaw ang masusunod. Alamin mo wala nagpapal sa iyo. Ngunit kung yan ang nais mo at hinahanap mo ang dating kalayaan ng katawan, ay siyempre mo yung nais. Aalis ako ngayon din, ngunit dadalhin ko si Tina. Upang turuan siya ng masamang asal, maaari ka makalis na mag-isa.
Ngunit ang ating anak ay may iwan dito. Hindi maaari. Dadalhin ko si Tina. Jolie! Mag-isip-isip ka pa rin. Magbabalik ako sa aking opisina. Kapag itiyakin dinat na sa aking pag-uwi, mga ang mahulugang hindi ka nakaalis at magpapatawang sa'yo. Kung hindi kita abutan, ang ibig sabihin, hindi mo yung kalayaan kay sa aking pagmamahal. Yolanda? O, aba, hindi ka pa kumikilo. Kung ayaw kang paabot ng kaso, ay papapasugin ko si Maria upang matulungan ka sa pag-aayos ng iyong malita. Patawarin na po ninyo ako. Hindi na po ako aalis. Ha? Ano sinabi mo? Hindi ka naaalis? Kaya kapal naman ang mukha mo? Pinalalayas ka ng iyong asawa, ayaw ka pa? Ang sabi ni Captain sa akin, sa dagat ng parang niya, Filipe, nangangahulog ka nagpatawaran ko. Iniibig ko siya, nalalaman ko minamahal niya ako. Kahit ang lahat ay maaaring pagpatawad. Ano ba pag-ibig? Ano lagay ba'y paaabot ka pa sa kanya? Ala, sige, simulan mo na ang pagbabalak. Ate, maawa ka sa akin. Hindi na ako aalis. Hindi maaari. Hala, sige, lumayas ka. Hindi mo ba nalalamang nalihimbanin kami sa'yo? Ano, hindi ka pa kumilos. Hindi ko akala magkagayon si Yolanda. Mahal naman si Carlota at gayon din na yung ina. Hindi ko rin nga maubos maisip ang nangyari. Kahit manaridat na ako sa bahay. Pinakaibig ko aking asawa Daniel. At malabis ako magdarandang kapag siya malis. Paano? Uwi ako. Kasama ka ba? Oo, sasama na ako siya hanggang sa labas. Hindi ka na. Tina, may iwan ka sa lola, ha? Baby, halika na. Halika na. Tawa ka na, bata. Karing, palabasin mo na siya at aalis na kami. Umalis ka mag-isa. Hindi maaari. Kasama ko ang aking anak. Kung matigas ang ulo mo, ang batay may iwanan dito. Masyado na hindi ako. Ibigay niyo siya sa akin. Bigay mo na siya sa akin. Paglabayan mo na sa akin ang anak ko. Hindi, Mare. Narinig ko kung usapan mo kasi. Ang sabi niya, makakalis ka, ngunit iwanan mo dito ang bata. Ate, maawa ko sa Anak ka! Maawa! Kung babalik ako! Umayos ka na! Kung babalik ako! Ano ka nilay mo? Napakatigas na ulo mo ng yaka. Hindi ka ba nalaman? Yaka! Ano sila mo? Kumain na! Hindi ko marami kung bakit sa kaganyan ng iyong asawa. Natiis na iwanan ng kanyang anak. Hindi ba ninyo siya pinigilan? Ano bang hindi? Ganoon na lamang ang pakiusap namin ginawa sa kanya, alang-alang man lamang sa bata. Matigas na talaga ang puso ng iyong asawa. Siya raw ay hindi ipinanganak o pakitago lamang sa lalawigan. At pinababalik daw siya sa tanghalan. Hindi malayong sa tahanan ni Victor siya makikita. Mukha nang hindi. Nahanda na sana magbili. Ngunit, ayaw nang tanggapin ang pagsuwi ko ng sawan. Ako'y kanilang pinagsabuyan. Tulungan mo ako, babe. Tulungan mo ako. Kailangan makuha ko ang aking anak. Gagawin ko na dadalhin natin sa hukuman ng bagay na yan upang magkaroon kayo ng pansamantalang paghihiwalay. At mapasa iyo ang bata. Ibig mo bang kausapin ko sila? Huwag na. Hindi na kami maaaring magsama habang nabubuhay pa ang kanyang ina't kapatid. Ako'y liligaya na. Kumapasakin lamang si Tina. Tutulungan kita yun. Kukuha tayo ng pinakamahusay na mananagot. Huwag kang magalala. Salamat. Isang katutulungan. Kay Adam. Aalis na ako. Naman sa kanilang kay isang anak na babae.
na si Maria Justina Di Malanta. Napagalaman ng hukumang ito na sa amang si Ricardo Di Malanta ay matatakbuhan ng bata ang lakas ng pagkakataon na sandigan ng maayos na pag-aaruga. Samantalang sa ina, kay Yolanda Bellamy Di Malanta, na paglimi ng hukuman na wala ang lahat ng bagay na kailangan ng bata sa wasong paglaro. Sa kayong mga katotohanan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang pagkakandili sa batang babae na si Maria Justina Di Malanta ay ipagkakaloob sa amang si Ricardo Di Malanta. Nanalo tayo. Baby, uuwi na tayo. Hindi ba kasama ang mama? Ate, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Tina! Tina! Wala tayong nararapat kayo kundi sumunod sa atin ako. Guys, ko lang magpaalam sa akin yan, ha? Hindi na kailangan. Ate, iwi ka na. Anak ko! Tina! Tina! Tina, anak ko! Anak ko! Anak ko, Tina! Anak ko! Ngunit, Cardin, anong nangyayari sa iyo? Ngayon ba naman nakahanda na lahat para sa iyong kandidatura at saka ka pa uurong? Dinaramdam ko. Hindi naman siguro kaila sa inyo ang pangyayaring gusto sa aking buhay. At ang paghihiwalay namin magkasawa ay maaaring hadlang sa aking pagkatagumpay. Kaya kayo na sana ang bahalang magpapamanhin. Di ba magbabago ito siya? Hindi. At may panahon pa naman para tayo pumili ng ibang kandidato. At maasahan niyo ang tulong. Eh siya, mabuti tayo kumilos ka agad upang maihanap natin siya na mapahuli. Ibalita lamang ninyo agad kung sino ang aking magiging kapalit, ha? Eh siya, masasadya ko sa bahay. Salamat. Masarap ba? Ha? Po, tita. Mas mataas pa, ha? Sige, gusto mo mataas na mataas. Sige, ayan, no? Ayan. Gusto mo ba? Opo, tita. Tina! Tina! Tina, ang mama mo? Tina! Kumusta ka, ate? Mabuti naman ka rin. Mama, hinahanap kita eh. Hinahanap din kita, anak. Ate, patawarin mo ako sa mga nangyari sa bahay. Nalalaman mo naman kung hanggang saan ang takot ko sa ina at sa ate Carlota. Naintindihan ko ang lahat ka rin. Ang hinihiling ko lamang sa'yo pahintulutan mo kung dumalaw kay baby ng kahit na palihim. Sabihin mo lamang sa akin ang araw at oras at paparito ako. Ang mabuti, ate, ay minsan umakalawa lamang sa isang linggo pagkat... Sandali lang. Ate, ang nanang Selena at Teresa. Teka muna, ha? Ano yun, Teresa? Hindi ba sila Yolanda at si Victor yun? Oo, sila nga. Nakaparito pala sila, no? Ngayon lang naman, nanang Selena. Nandiyan ba ang kapitana? Bakit? Pupunta ba kayo sa bahay? Ibig lang makausap ng inang eh. Nandiyan ho siguro. Tayo na, inang. Tayo na. Dadalang kita ng pagkain, ng laruan. Naku, ate, ano ba ang gagawin ko? Magsusumbong si Teresa sa inang. Paano gagawin natin? Baka siya. Nangangahulugang hindi ko na muling makikita si Tina kapag hindi ka napapayagan ng lumabas ng mag-isa. Hindi maaari. Dadalhin ko ang aking anak. Sabihin mong itinana namin at ako na mananagot kung ano man ang mangyari. Mabuti na nga umalis na kayo at pupunta ako sa kuya. Sasabihin, mauna na ako magsumbong sa kanya. Sasabihin ko, itinala niyo si baby. Sige na, umalis na kayo. Tara na. Kaya maraming salamat sa isa rin. Diyan ka na, ha? Bye-bye, baby. Ang lagay pala na si Dina ay nakita ninyo na pinababayaan ni Chen
nakausapin ni Yolanda ang aking apo. Yan nga ang dahilan ko, kaya kami naparito sa sana. Upang magsumbong sa inyo, hindi ba Teresa? Opo, ina. Nung makikita sa akin niya ko sa akin yan. Naku, mabuti tumating ka. Halika dito. Halika. Ina, walang kasalanan si Charing. Anong magagawa niya kayo lalo si Victor? Sinagawa dos Tina, kahit ilakas. Kaya siya nagpunta sa opisina upang aming habulin. Ngunit inakala ko nung huli na, kaya sa nila ako nasunda. Ang lagay pala ay, itinakas ang aking apo. Kabing. Puntahan mo siya, ibalik mo sa akin. Pwede po, ina. Magbibis lamang ako. Tina, alam mo na ba yung ahit na sinuro ko sa'yo? Ano ko ma? Doon ka sa silid. At huwag kang alis doon hanggang hindi kita tinatawag, ha? Oh, Tina. Naparito ako upang kunis Tina. Hindi mo siya maaaring kunin. At bakit hindi? Rick, nakikiusap ko sa'yo, huwag kang gagawa na anumang palapastangalan dito sa aking pamamahay. Nalalaman mo ba ang parusang iginagawa sa sino mang lumalabag sa hatol ng hukuman? Nalalaman ko, at yun ay mapapag-usapan natin ng mahusay. Maupo ka. Ang anak natin ay babae. At ang isang babae hindi dapat makaisip at lumaki sa piling ng isang inang katulad mo. Bakit? Anong dahilan at hindi dapat lumaki sa piling ko ang ating anak? Ikaw na rin ang dapat sumagot sa tanong mo yan. Oo. Ang dahilan ay sapagkat ako isang budabilista, isang maralita, at sa isang asawang hindi makatiis makalayo sa kanyang mabubuting pamilya, at ang isa pang malaking kapintasan ko ay ang pangyayaring hindi ako marunong magpakunwari na katulad ng iyong ina at... Yolanda, nagbabawalan kitang alipustahin na aking magulang o banggitin man lamang sa ating salitaan ang kanyang pangalan. Huwag nating pag-usapan ng bagay na yan. Rick, alang-alang sa mahaba-haba rin namang panahon pinagsama natin ng mahusay, ay pinakikiusap ko sa iyo iwan na sa aking Cecilia. Ikaw ay mayaman, may pangalan, at kapiling mo pang iyong ina't mga kapatid na taong nagmamahal sa iyo. Samantalang ako'y maralisa at nag-iisa. At wala nang kaligayahan at inspirasyon para mabuhay ng matagal, kundi ang ating anak. Matitiis mo pa bang suli ng munting pag-asang yan? Ngunit ikaw na rin ang nagsasabing ikay naghihirap. Kaya mo ba siyang buhayin? Magtatrabaho ko, kahit na ako paalipin. Ngunit hindi mo dapat abutin ng ganyan kung ikay nakikinig lamang sa akin. Magandang gabi sa inyong dalawa. Pinili ko ng dalawa si Tina eh. Rick, narito ka pa pala. Oo. Akala ko yung umalis ka na. Paano mong nalamang nandito siya? Mangyari sa bahay siya una nagtungo at itinanong nga sa akin kung saan ka nakatira. Eh siya, ayaw ko magagambala sa inyong dalawa. Aalis na ako. Pakibigyan mo na lamang sa Tina. Yoli, bukas na ako babay. Ipapasyal ko kayong dalawa ni Tina. Eh siya, Rick, mauna na ako sa'yo, ah. Yoli? Meron ka sinasabi kanina. Limutin mo na. Kung kukunin ko si Tina sa sapilitan, magpakatangitan ng kamay niya. Makukuha ko siya. Ngunit alang-alang sa ipinaginta mo sa akin magandang panahon ating pinagsama ay dadaanin natin sa sapalaran ng pag-aaruga sa mata. Anong ibig mong sabihin? At anong sapalaran ang ibig mong mangyari? Pagpiliin natin siya. Itanong kung kanino niya ibig sumama. Ikaw ang bahala. Tina, Tina. Makinig ka, Tina. Ang papa mo ay hindi maring magtira dito sa Maynila. At ako naman ay hindi maring magtira sa probinsya. Kaya mamili ka sa aming dalawa kung sino ang ibig mo. Sino ang mahal mo? Ang mama o ang papa? Mama at papa. Kung ngayon, ay paghatiin natin ang taon. 6 na buwan siyang maninirahan sa iyo at 6 na buwan sa akin. Salamat, Rick. Pagkaraan ng 6 na buwan, saka tayo magkikita. Kung sakalit kailanganin ninyo ako o ang aking tulong,
huwag ka sana mag-aatubiling sumulat sa akin. Kung sakaling dumating ang araw na yun, huwag sanang ipahintulot ng Diyos. At hindi ko na siya kayang palakihin eh. Pasasarili ko na siya sa'yo. Paalam na, baby, ha? Hindi ka na, Yoli. Sa loob din ng 6 na buwan, ay si Ricardo naman ang sumusundo at nag-aalaga sa bata. Lola! 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 Kumusta ang apo ko? Ha? Alam mo yun, ha? Gusto kita ng masarap na pagkain. Yung gusto mo. Salamat po, Lola. At ipinagpagawa kita ng magandang vestido. Tita, natatandaan mo ba yung pinangako ko sa'yo sa pastor? Oo, tita. Yari na. Gusto ko makita, tita. Hindi ka nang may sikat mo, eh. Naibigan mo ba? Hindi ba masakit sa ilakad? Hindi, tita. Nagmamalaki ko sa mama at sasabihin ko sa kanyang ikaw nagbigay sa akin. Tita, bakit nagagalit ang lola at ang tita Carlota sa mama? Hindi naman eh. Eh bakit ang papaya andito at ang mama naman na nasa Maynila? Mangyari, ang hanap buhay ng mama mo ay nasa Maynila at ang papa mo naman ay nandito. Tina! Ang papa! Kung ano ang ibig mo, ay sasabihin mo kahit sa Tita Charil. Ang nais din maging maligaya ka rito. Maligaya naman ako eh. Ngunit lalo akong liligaya kung nandito ang mama. Hindi nang gusto ko. Eh kaya lamang hindi mangyari. Eh dahil sa... Alam mo na, dahil sa pangyayari. Eh... Kamusta ang mama mo? Mabuti rin po. Kinakamusta nga kayo eh. Eh si Victor, madalas ba sa inyo? Madalas din po. Mahal na mahal ako kami ng si Victor eh. At kung minsan, ay sinusundo rin niya ako sa Sileo. May auto sila eh. Papa, kailan mo susunduin ang mama? Kung kailan gusto ng mama mong manirahan dito sa probinsya. Siya, alis na ako at meron pa akong gagawin. At kung kagabihin, matulog ka na. Ngunit huwag mong kalimutan magdasal. Opo, Papa. Mabait ka. Tina, ano ba ang dinadasal mo kong gabi? Gusto mo ba marinig? Oo. Diyos ko, bantayan niyo po ang aking mama habang ako'y nandito. Nalalaman ko pong siya ay nalulungkot habang ako'y malayo sa kanya. Kaya't huwag po sana ninyo siyang mababayaan. Mahal na Birhen, huwag sana niyong ipahintulot na maagaw nila sa aking pipino. Sila mga mahalaga sa aking buhay. At huwag sana nilang malaso ng isip ng aking anak at manatili ang kanyang pagmamahal. Pabalikin ninyo siya. Pabalikin ninyo sa piling ko ang aking anak. Magandang gabi sa iyo, Yoli. Mabuti hindi ka ba natutulog? Ginagabi ka. Hindi na ako nakapagpaumaga pa upang ipahati sa iyo ang isang masamang balita. Hindi ka mabalita. Tungkol ba sa aking anak? Hindi. Kung hindi dahil ang Kristina, eh hindi naman siguro napakasamang balita ang dala mo. Kadamay dito din. Bakit? Alam ko, titigil na ang ating detention. Hindi naman kayo natin na ilan din tayo nalulubo. Ayaw yung patuloy ng aking kasama. Naalala ko kayo mo din. Paano na kaya kaming dalawa? Kung hindi pa naman kailangan ng kwarta. Pagkat masapa na namang klase at maraming kailangan sa kanya. Yoli, may isang panginahan ko sa iyong tulong. Hindi naman kayo na sa'yo na madudulutan ko kayo ng kaginawa ang mag-ina. Kung tatanggapin mo kami dito. Vic, inuulit ko ang pasasalamat. Ngunit ang pagmamahal ka pa dito sa iyo hindi na magpabago. Iniibig mo pa rin ba si Rick? Ganun nalalaman mo malapit na silang ikasal ni Teresa ng Tea. Bakit hinalaman? Nabalitaan kong pagkaraan ng 10 taon, patulad sa pagpapawalang bisa sa kasal ninyo, ay haharap na sa dambana sila Teresa at Rick. Bakit ka magpapakasapit habang panahon? Ganun wala na siyang pag-ibig sa'yo. Ako'y nagpapakasakit. Hindi dahil lang kanino man, kundi dahil lang sa aking anak. Kung totoo yan, eh bakit hindi pa tanggapin ang pag-ibig ko? Upang mabigyan si Tina ng isang magandang kinabukasan. Madudulutan ko siya ng kariwasan na... Vic,
ipahintulot mong madulot ko sa aking anak. Ang kariwasaang sinasabi mo sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Bata pa naman ako at kaya ko pang magtrabaho. Ngunit ang lahat ng yan, may dudulot ko sa'yo na hindi mo nakakailanganing maghirap. Iniibig sa'yo. Ang iniibig ko si Rick. Magkaibigan pa rin ba tayo? Sa habang panahon. Kasi alis na ako. Good night, Dick. Good night, Chloe. Mama! Mama! Nandiyan ba si Mr. Dominguez? Andito po. Maaari bang makausap? Opo. Hindi pinagbago ng panahon yung kagandahan. Marahil naman ay hindi mo pa nakalimutan ng pagkapit ko kaya. Hindi pa po. Kanya nga't ang mabasa ko ang inyong anunsyo, nagsisinta ka agad ako dito. Makapagsisimula ako pwede mo dito. Marami pong salamat. Magsini tayo ha. Huwag na po. Sa ibang araw na. Mamimanda muna tayo. Isisin pa po ako eh. Papapaalam mo ako sa inyo. Ay, hati kita. Marami pong salamat. Babalik ka bukas ha. Opo. Ano kayo? Diyo.
magpakailan ka man. Iyong sigla, iyong basta, sugat ng puso ko dahilan sa mga di tunay mong bintang. Pag-ibig ko sa'yo'y di nagsalawahan, ikaw lang ang mahal. Di ko na nais pa ang mabuhay ako kung magiging sabi sa pagmamahal mo. Pag-ibig ko sa'yo'y di nagsalawahan, ikaw lang ang mahal. Di ko na nais pa ang mabuhay ako kung magiging sawi sa pagmamahal mo. Sino yan? O, sinikanot. Tuloy. Balita ko yung hihingi ka raw ng 3 araw na pagpapahinga, Yoli. Bakit? Alam mo, may bilada sa kulay ng aking anak. At magtatapos siya na ng internet niya. Akong gumagawa ng kanyang damit. Alam mo, unang linggo ngayon na sila sa akin at lahat kong kaming dalawa yung magkasama. Ay, ikaw ang bahala, Yoli. Nalalaman mo namang masusunod ang bala yung maibigan. Kung kakailanganin mo ang tulong ko Salamat. Hindi pa ngayon. sa Makotite, pagkaraan ng 3 araw, saka ka magbabalik dito. Oo. Okay, ang bahala. Para ko nakikinikinitang ikaw ang mamumukod sa lahat. Ako ang gumawa at nag-ayos ng iyong damit eh. Kaibigan mo ba? Maganda, Mama. Marahil ay maiinggit ang mga kaklase ko. Mama, sinong bida ko rin ng papa upang manood sa pag-aabot sa akin ng certificate? Sinong bida ko rin ng lola eh? Yan ang sagot sa'yo. Hindi raw sila makadadalo. Nagaganap ba sila sa'yo? Kabait ka naman, Mama eh. Alam mo, Tina, hindi ako makatagal sa probinsya. Kinukumusta ba ako ng papa mo? Oo, Mama. Ikaw ang unang-unang tinatanong sa akin ng papa. Alam mo, ang sabi sa akin ng lola, kung doon daw ako matitira, ay ibibili nila ako ng lahat na magugustuhan ko. O anong sinagot mo? Ang sabi ko ay, hindi kita maiiwanan. Sapagkat pinakamamahal kita, Mama. Ikaw man ay mahal na mahal ko, Tina. Ang sabi sa Tita Carlota ay doon raw ako mag-birthday sa kanila. Anong sagot mo? Ang sagot ko ay doon ako mag-birthday sa kanila kung nandoon ka. Hindi maaari. Sa Marso 21, ay 3 buwan mo lamang sa akin. Siya nga pala, ano ibig mong ihandog ko sa iyong kaarawan? Isang kwintas na may palawit na lakit para malagay ko ang litrato mo at ng papa. Sa kaarawan mo, ay yan ang ibibigay ko sa iyo. Magpapasyal tayo, manonood tayo ng sine, at... Hindi ba natin gustong bilahin ni papa? Kumbidahin na rin natin. O siya, magtapos ka na ng pag-aayos mo at baka tayo mahuli. Dadating ang Tito Victor mo at susunduin tayo. Sandra Rocha. Norma Guerrero. Sinelia Tuanyo. Judith Fury. Desi Santos. Perlita San Pedro. Carmina de Tarot.
Teresa de Malanta. Ha? Siya nga. Kaya makapanghihinala. Nung lalaki ang batang yan at magdadalaga sa piling ng ina. Ang ama ang dapat mag-alaga yan upang malayo sa gusto at huwag masira ang puri. Thank you, Mother. Vic, mari bang pakisabi mo lamang kay Rick na nais kasama sa usap ng Yuki? Bakit? Anong binabalak mong gawin? Para mo nang ako ay huwag mo na akong tanungin. At saka mo naman nalaman. Ikaw ang bahala. Ngunit pinahalagahan mo ba ang salita ng dalawang chismosa? Tama sila, Vic. Ngayon lamang unti-unting namumulat ang aking mga mata sa katotohanan. Ukol sa kinabukasan ng ina. Sige na. Pakiusapan mo si Rick na makipagkita sa akin. At sabihin mo lamang sa kanyang mahalagang bagay. Ikaw nang bahala, Kirtina. Nagkakaroon sila sa Kirtina. Parilinin mo na siya. Napatunayan kung ako hindi karapat dapat niyang maging ina. Matitiis mong mapalayo sa piling na yung anak. Sa ano kayong dahilan? May palagay ako may nakahadlang upang ilayo siya sa inyong piling. Oo. Hindi nakakahadlang. Si Victor? Hindi taintim niyang iniibig. Ay hindi niya na naising kilay sa piling mo ang isang minamahal. Bakit mo na may pumapayag? Oo. Ako'y pumapayag. Sapagkat nalalaman kong higit siyang karapat-dapat sa iyo. At hindi sa aking isa lamang botatigista. Isa ka nga palang kapuri-puring ina. Isa kang... Pari mo sabihin ang ibig mo. Nakikiusap sila ako sa kaligayahan ni Josefina. At pilitin mong makalimutan niya ako. Palagay mo kaya sasama sa akin sa Tina? Ako nang bahala sa bagay na yan. Magbalik ka pagkatapos ng isang oras. At ihahanda ko lamang ang kanyang dadalhin. Ikaw ang masusunod. Rick, kung sakaling magkatuluyan kayo, Teresa, ay pinakikiusap ko lamang sa iyo. Tingnan mong hindi naaakit si Tina. Sa bagay na yun, wala ka ng pakialam. Matitiis mo na rin lamang na ipagpalit sa kay Victor. Magbabalik ako pagkaraan sa oras. Mama? Mama? Ano muna kayo, Tito Victor? Tatawagin ko lang, Mama. Sige. Mama? Hinahanap ko kayo upang ibigay ko sa inyo. Ang Tito Victor lamang ang aking nakita at nagbibigay sa akin. Bakit kayo umalis? Wala, naiingit na ako eh. Sarado lang Tito Victor mo. Nasa labas po. Masya, hindi ka na. Victor, inihanda ko na ang maleta ni Tina. Maleta? Ano pong maleta? Pinaglagyan ko na ng damit mo. Bakit po? Ayaw mo tayo? Hindi tayo. Ikaw lamang mag-isa. Ang papa mo ay dadating dito upang ikaw ay sunduin. Sapagkat doon ka naman inirahan ng palagian. Inihanda ko ng lahat ang mga kagamitan mo sa mga aklat. Sapagkat ikaw, Tina, ay hindi na babalik dito. Mama, hindi ko kayo maintindihan. Bakit niyo ako gustong paalisin? Pinagsasawaan na ba niyo ako? Hindi kita pinagsasawaan, Tina. Yun ang pinagkasunduan namin ng papa mo. Ang hinahangad ko'y ang iyong kaligayahan at magandang kinabukasan. Tunay pawang kasaganan ng iyong madadama. Samantalang sa piling ko'y pawang karalitan ng iyong natitikman. Kung totoo po yan, ay huwag niyo akong papaalisin. Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Hindi mo ba napapansin nagiging hadlang ka sa aking kaligayahan? Ano pong dahilan, Mama? Alam mo, Tina, kami ng Sir Victor mo ay magpapakasal na.
Ngunit ayaw niya hanggat nandito ka pa. Tito Victor, para ninyong awa, huwag ninyo akong paalisin. Malaki na po ako, maaari na niyo akong mautusan. Sige na po, Tito Victor, para na ninyong awa. Tina, pakinggan mo ko. Kung ikaw ay mabait at masunurin, ay susundin mo lahat ang pinag-uutos namin. Doon ka na sa papa mo, pagkat ang Tito Victor mo ayaw mag-alaga ng anak ng iba. Kaya ng papa mo. Kukunin ko ang maleta mo. Wala. Papa! Mahal na Birhin, dagdagan ninyo ang lakas ng loob ko. Tulungan ninyo akong makatagal at makatiis. Alang-alang sa aking anak. Mama! Sige na, nakaalis na kayo ng papa mo. Yung ba po, alika, Mama? Sige na, alis na kayo. Mama, malapit ang birthday ko. At ang hinilingin ko sa Diyos ay ang pagbabalik mo upang ako ay pulin. Pinakamamahal kita, Mama. Kahit na ayaw mo ako. Mama. Sige na, Tina, alis na kayo. Tina, kaya na. Mama. Tina, bakit ka umiiyak? Lola, pinalayas po ako ng aking mama. Hindi na daw nila ako mahal. Kung pinalayas ka nila, dito ka na sa amin. Dito mahal ka ng lahat. Kalimutan mo na ang iyong ina. Hindi ko ba maaring makalimutan ang aking mama? Mahal na mahal ko po siya. Anak, hindi mo ba ako mahal? Mahal po, Papa. Kung gano'n, pilitin mo magsaya, alang-alang man lang sa akin at sa Indola. Gusto mo ba manood tayo ng sine? O kaya magpasyal tayo? Kung gusto mo naman, bumili tayo ng manika. Kahit na lang gusto mo. Ibang araw na po, Lola. Ibig ko po magpahinga eh. Tayo nang umakyat. Magkasama tayong dalawa, ha? Oo, Tito Shirin. Ilang araw ka na naglalasing, baka ka makasakit sa ginagawa mo. Magkasakit. Yan ang gusto ko. Magkasakit. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawakasan ang paghihirap na ito. Hindi mo kailangan magpakahirap ng ganyan kung tutuparin mo lamang ang ipinangako mo kay Tina. Magpakasal na tayo, saka mo kunin mo din ang iyong anak. Hindi ako karapat-dapat maging ina ni Tina. Isa akong bodabilista. Isa akong mga awit sa nightclub. Isa akong... Wala kang ginagawang masama. Kahit ano pa ang pagpapalagay nila, hindi rin magbabago ang aking pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang aking paglilingkod. Dick, meron sana akong pakikiusap sa inyo. Oo, sa lahat ng oras. Puntahan mo si Tina din sa probinsya. Tingnan mo kung siya'y maligaya. Maaari pa. Oo, bukas na bukas din. Pupuntahan ko siya. Salamat, Vic. Salamat.
magpasyal? Huwag na, tita. Dito na lamang tayo. Andito ang papa eh. Cardi, mabait at maganda ang iyong anak. At sino mang babaeng muling magkapal sa iyong pagtatangis, ay hindi maaaring hindi siya mahalin. Salamat, Teresa. Mahal na mahal din siya ng kanyang mga lola at tiyahin. Lalo na yung tiyarin. Siya nag-aalaga sa kanya. Lahat kami gumagawa ng paraan upang siya magpaligaya at makalimutan ng kanyang ina. Eh, ikaw naman, nakalimot ka na rin ba sa iyong naging asawa? Sa palagay mo kaya, nakakasundo kayong muli? Maaaring hindi na. Ngunit, hindi ko pa siya nakakalimutan. May palagay akong nagkakaigin na silang dalawa. Kailan ba ang karawan ng bata? Pagkapasok na buwan, nakadalang puti ng Marso. Malapit na pala. Kapitana, narito po si Mang Victor. Magandang araw po. Magandang araw naman. Narito lang po si Ray. Ricardo, meron ka pala uwi. Hello, Ray. Monica, Tita Victor! Tina. Kumusta kayo, ha? Mabuti po, Tito Victor. Lagi kong naaalala ang mama. Naaalala rin ba niya ako? Oo. Kumusta po siya? Mabuti. Yan nga ang dahilan kung bakit ako narito. Ipinakukumusta ka. Ang bata ay nasa mabuting kalagayan at nakalimutan na niya ang kanyang ina. Kikilalanin namin malaking utang na loob. Kung si Justina o sino man sa aking pamilya ay hindi na niya gagambalayin. Hindi namin siya pinakikialaman, kaya huwag man siya magmasok sa amin. Ako po'y napagutusan lamang mangumusta, Kapitana. Ah, ganon! Ipakisabi na lang sa kanya na si Ricardo at si Teresa ay malapit ng ikasal at siya naman ay malaya na. Salamat po. Pararatingin ko ang pasabi ninyo nga. Kayo ba naman dalawa ay nagpakasal na? Hindi pa. Ngunit dahil sa magandang balita ng inyong ina, ay maaaring pakatapos ng inyong kasal ni Binibining Teresa, ay humarap naman kami sa lambat. Siya ako yung papaalam na sa inyong lahat, Tina. Tito Victor, ihalik niyo po ako sa akin, mama. At sabihin niyo sa kanyang mahal na mahal ko siya. Oo, Iha. Paalam na po sa inyong lahat. Naroon din si Teresa. At pinag-uusapan nga ang tungkol sa pag-aayos na lalapit nilang kasal ni Ray. Yori, kailangan ng tahanan ito ang pag-aayos ng isang babae. Bakit hindi pa tayo pakasal? Unahan natin sila nang hindi ka mapagtawanan. Pabayaan mo na silang magtawat. Pabayaan mo na silang mauna. Wala akong hangad na mag-asawang muli. Uwi na ako, Vic. Ihatid na kita. Talaga naman tutungo ko sa inyo. Naligo lamang ko nagbihid dahil sa pinupuno ko nakita ko. Hindi ka na. Nasarap kayo dito sa bayan. Nagdaan kami dito dahil sa magkakailanganin mong kotse. Eh maabala kami, hindi kumain sa matitagas. Hindi ba inang, marami ka naman karetela dito eh. Teka, sa kayo pumunta? Dito na kayong bus kita. Mamimili. Baka nakakalimutan mo ng kaarawan ng iyong anak sa Makalawa. Hindi nga ho, kanina ko pa nga iniisip ang may regalo kay Tina. Magdadaog tayo ng isang children's party at nang sumaya-saya naman ang aking pamangkin. Yate, ikaw na nga ang bahala sa party niya. Abay na, tanghali na tayo ah. Kukunin ko pa ang bistido ni Tina sa modista. O siya, Carding, aalis na kami. Carding? Oh, Yori, tuloy ka. Alam mo, inaasahan kita talaga eh. Bakit? Maupo ka. Kaninang umaga, pagkagising ko, at nabasa ko sa pahayagan na ika-20 ng Marso, eh para kung mga pikinig-kinitan darating ka. Bakit? Naalaman mo din bang kaarawan niyo sila? O maaari bang makalimutan ko? Yung isang taon, hindi ba makakasama tayong tatlo? Nagsimba, kumain, at nagpasyal? Ako'y nanggaling na nagsimbahan at nabili ko ng alaala ko para kay Tina. Meron sana akong gustong ipakiisip sa'yo. Sa lahat ng oras, magsalita. Ito na marahil ang huli kong pagkambala sa'yo. Maaari bang ikaw nang magdamit yung alaala ko ito para kay Tina? Bakit hindi ka sumama? Makapagpasyal ka tuloy, makabubuti sa iyo ang simoy ng hangin sa probinsya, at baka makita mo si Tina. Huwag na, Vic. Lalo lamang sa samang loob ko kung makikita ko si Tina. Hindi ko malamang siya makausap o mayakap. Di titigil kong kotse sa malayo. Napakahirap naman yung wala man lamang akong makausap habang daan. Kung pinangako mo, hindi ka babanggit ng tungkol sa... Tungkol sa aking pag-ibig? Hindi. Ngayon natitiyak kung wala na akong pag-asa. At nalalaman ko rin si Rick ang tunay mong inibig. Hindi lang.
Sasama ka ba? Masya, magbibihis lamang ko ha. Sandali lamang. Nag-almusal ka na ba? Tapos na. O sige, magbasa-basa ka na muna riyan at hindi ako matatagalan. Sandali lang ha. Anak, bumili ka muna bago mo patay na kandila. Ibibigay sa akin, pa? Bakit hindi ka bumaba nang makita mo yung parking mo? Bababa ako, hindi mo na sasabihin na dito ako. Saan nandun na regalo din yun? Pakibigyan mo na naman ito. Tito Victor! Happy birthday, Tina. Ang mama? Napalito nga ako sapagkat pinadadala sa iyo ang iyong mama. Hindi niya nakalimutan ang birthday ko. Ito ang pintas na pinangako niya sa akin. Tina, doon ka muna sa iyong mga panahon. Huwag kayo aalis, Tito Victor, ha? Hindi. Nalalaman kong labag sa iyong kalooban ng aking pagkaparito. Ngunit mahalagang bagay ang sadya. Kailangan kitang makausap ng sarili niya. Halika sa bahay. Doon na lamang. Kinakabahan na ako eh. Bakit kailangan pa nilang lumayo para mag-usap lamang? Yan ang mga kaabihang tinanggap ng iyong asawa sa mga kamay ng iyong ina at kapatid na matanda. Bakit hindi mo tapat sa akin ng una pa? Sapagkat minamahal ko si Yolo. Inaakala ko kung kayo magkakahiwalay, ay mapapasa akin siya. Ngunit ngayon ko nabatid na ikaw lamang kanyang tanging minamahal. Kaya't minabuti kong kapagkasundo yung kayong dalawa. Marahil naman, Rick, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa kanya. Nagbabago? Kailan man na hindi. Kailangan makausap ko si Sering ngayon. Sering! Halika sa dala. Magsabi ka na totoo. Inapi ba ng mga inang at ate Carlota si Yoli? Pinahirapan ba nila ang ating asawa sa panahon siya'y naririto? Nana Silina, ngayon ko napatunayan naman hindi maring makalimutan ni Carding ang kanyang asawa. Alang-alang sa aking apo. Pumapayag na akong magkasama at magkasundo silang muli. Umuwi na tayo, Teresa. Papaalam na po kami sa Susana. Ate, Ano? Sering, ang kaligayahan ni Yoli at ng iyong kuya, gayon din ni Tina, pinakasalalay sa iyong mga kamay. Alamin mong mahal na mahal ka nila. Bakit hindi ka magsabi ng katotohanan? Huwag ka matakot. Ngayon hindi ka na nila maaari pagbuhatan ng kamay. magsabi ka na, Sherry. Ano? Oo, kuya. Nakikita na namin ang nagawa namin pagkakasala sa iyong asawa. Kung kayo magsasama ang muli, ihingi mo kami sa kanya ng tawad. Abay, Rick! Ha? Kasi na muna ninyo yung mga bata. Tina! Tina!
surprise sa'yo. Tunang mga mo. Mama! Tina! Anak ko! Mama, mama ko, mama. Mama, huwag ka nang aalis, mama, ha? Mama. Mama. Yoli, patawarin mo ako. Patawarin. Oo. Nalalaman kong lahat. Nagtapat si Cherry sa akin. At humihingi ng tawad si Inang at si Carlota sa iyo. Mama, huwag ka nang umalis, mama. Papa, huwag mo nang pabayaan makaalis ang mama. Yoli, nakikiusap kami mag-ama sa iyo. Na kung maaari, magsama-sama tayo at magpanibagong buhay. Anak ko,